Alright, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Magbibigay na naman tayo ng reaction video mula rito kay Melvs Castle. Usapang West Philippine Sea, usapang China, Amerika, Pilipinas mga tol. Ito naman ang lagi natin pinag-uusapan dahil mas gusto kong pag-usapan natin to kaysa sa mga away sa politika rito sa Pilipinas mga tol, na hindi rin naman makakatulong sa ating lahat. Pero eto, mahalaga may alam tayo rito at hindi basta-basta maniwala sa naratibo ng China. Kailangan maging matibay tayo bawat Pilipino, no, na manindigan na ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas yan. At wag tayo basta-basta maniniwala sa mga sinasabing pagpapakalat na kasinungalingan na eto daw ay sa China at Pilipinas ang nagpo-provoke, Pilipinas ang aggressor, Pilipinas ang gumagawa ng gulo. Kasi yun ang gusto nilang mangyari mga tol eh. Diba? Yung mga Pilipino mismo bini-brainwash din nila eh. Pero sad to say, maraming balita, maraming mga media naglalabas ng totoong balita, mga tol. Marami kahit international media, alam na alam kung anong ginagawang panggigipit at panghaharas ng China dito sa West Philippine Sea. So etong balitang to, etong videong to, no, rather video, hindi balita, video mula kay Melvs Castle. Sabi rito, Trump War Admiral pumalag sa pagbabanta ni Xi. US Army at AFP papalag sa digmaan, gusto ng China. Sabing ganon sa title mga tol. Yan, binasa lamang natin. Anyway, bibigyan natin to ng reaction, komentaryo. Samahan ninyo ako. Pwede rin kayong mag-comment sa ibaba. Pero bago natin gawin yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Melvs Castle. Nakalagay po ang link ng video panonoorin natin sa ibaba sa may description box. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Ito na yung sinasabi ko. May pasabog si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at US Army. Inanunsyo na kasi ng administrasyon ni US President Joe Biden na magdadagdag ang US ng missile sa EDCA sites. Patay ang China dyan. Hindi raw isa sa publiko kung saan ilalagay ang missile deployment. Gaya ng... Kahit naman din nila sa publiko yan eh. Pag hindi naging maingat mga tol, napakaraming spy nitong China. Malalaman at malalaman nila yan. Nasa Basa Air Base na missile. Pero bali-balita na agad na sa Subic Naval Base to i-deploy at sa Palawan Air Base na nakaharap sa South China Sea. Ilang linggo lang nakakalipas simula noong pinagbantaan tayo ni Xi Jinping. Akala ni Xi maduduwag si PBBM sa hamon niya. Ito rin yung dahilan bakit ayaw ni Pangulong Marcos na magkagera agad at mag-deploy ng Navy warship. Kulang pa ang missile ng Pilipinas para sa digmaan. Actually, itong mga missile na to na sinasabi, mga binibili nating armas, mga binibili nating mga assets, hindi para sa pagsisimula ng gera. No? Ito'y depensa ng Pilipinas na pwede nating magamit in case, no, na wag naman sana, no? Pero in case na magkakaroon nga ng labanan, mga tol, at least hindi naman mukhang kawawa ang Pilipinas na talagang gugulpihin na lang tayo, di ba? Meron tayong kahit papano pampalag. At kapag mas malakas ang puwersa ng isang bansa, yung mga aggressor mga tol kahit papano nagdadalawang isip eh. Like for example mga tol, di ba itong Taiwan, alam naman natin maliit lang yung Taiwan. Malaki pa nga ang Luzon dyan eh. Pero hindi basta-basta makaatake ang China. Ginagawa lang nila, pinapalibutan nila, tinatakot nila mga tol, paulit-ulit nilang ginagawa yun, sisisindak, hindi lang basta paulit-ulit ilang dekada na nilang ginagawa yun, nasa 60 years na nga nilang ginagawa yan eh. Pero hindi pa nila magawa kasi alam nila yung posibilidad na pwedeng maidulot sa kanila. Kasi hindi lang naman Taiwan na makakalaban nila dyan, maraming mga kakampi. So ganun din dito sa Pilipinas. Pero syempre, di ba, mas maganda kung tayong Pilipinas mismo, hindi na basta-basta aasa lang sa tulong na pwedeng ibigay ng ibang bansa kasi baka mabigo lang din tayo dyan. Mas maganda kung tayo mismo, kakayanin nating ipagtanggol yung sarili natin. Kakayanin natin tumindig sa sarili nating mga paa, di ba? Kaya tama lang talaga minomodernize yung ating mga kasundaluhan, yung mga assets natin. Kasi kawawa naman yung mga sundalo natin kahit anong tapang ng mga yan, di ba? Kung ang magiging kaharap nila mga tol is napaka mga modernong drone, unmanned drone, yung mga ganun mga bagay, libu-libong ganun, wala, mauubos din ang mga sundalo natin pag ganun ang kaharap nila. So dapat meron tayong ganun. Kasi ang labanan ngayon mga tol, hindi katulad nung unang panahon, lusob sa lusob, di ba? Yung salakayan ng tao sa tao, hindi ganun. Technology na ngayon ang labanan. Expect that the missile deployments will be in
northern Luzon. I would think Cagayan province and Isabela facing Taiwan would make a lot of sense. But I think the Philippine priority is to ensure that these missile systems are able to actually impact its policy towards the South China Sea. So I would assume the Philippines would insist a deployment on Palawan, for example, or Subic facing the South China. And Hindi ko lang alam kung sino yung nagsasalita, pero definitely hindi yan si PBBM. No, siguro video niya lang yung lumalabas pero hindi niya boses yan. the attack on Taiwan would be a security threat to the Philippines. Puro pananakot na ang ginagawa nitong si Xi. 'Di ba? Yung ano nga nila, Defense Ministry nila mga tol, yung general, 'di ba? Nagbigay ng stern warning sa Pilipinas. No, mas matindi pa daw ang countermeasures na gagawin nila dahil daw sa ginagawa nating aggression at provocation. Binabaliktad nila eh. Puro pagbabanta, pero tingin ng US Navy hindi pa magkakagera ngayon. Yeah. Alam nyo kailan? By 2027 daw dapat handa na ang Pilipinas, Japan at Taiwan sa gera. Kasi eto rin yung taon na sinabi ng China na dapat ay natupad na yung reunification na sinasabi nila sa China at Taiwan. Siyempre, pag mangyayari yun, hindi naman nila basta-basta makukuha ang Taiwan ng payapa eh. Magkakaroon ng gera. So, dapat talaga handaan Japan, Pilipinas at iba pang mga bansa. Kasi kapag etong nagsimula na nga tong gulo na to, damay-damay talaga yan. Yang taon na yan, balak talaga ng China ang gerahin ng sabay-sabay ang Taiwan at South China Sea. Dito tuloy-tuloy aarmasan ng Amerika ang Pilipinas para sa gera. Nako. America's warfighting Navy, which is my strategic guidance to you, our amazing team of active and reserve sailors, civilians, and families, to ensure that we are more ready for potential conflict with the People's Republic of China by 2027. Talagang ano sila, no? Kumbaga silang threat sa daigdig ngayon eh. Yan ang kinagagalit ngayon ng Chinese Army. Ginagawa raw dahilan ng EDCA sites at Mutual Defense Treaty para mag-deploy ng mga pinagbabawal na pangpasabog. Sa totoo kasi dyan, bawal talaga. Oo, bawal. Bawal ang Amerikang mag-deploy ng highly modern na missile. Pero dahil sa balikatan at mga war games, pwede itong gawin ng US Army. Yan ang malaking problema ngayon ng China. What the US official said shows the US outdated mindset of seeking hegemony and absolute strategic advantage. 反映出美国追求霸权、谋求绝对战略优势的陈旧思维。美方近年来持续升 In 级 recent 三位一 years, the 体 US 的 has 合力， kept upgrading its 提升 nuclear triad, 核武器 increasing the 在 role 国 of nuclear weapons in national security policies, 际安全政策中的作用，与盟国强化和 strengthening 共享， nuclear sharing, 延 extended 伸威慑 deterrence 安 with 排， its allies. 推进中岛、反岛的前沿部署，严重破坏全球 Rereklamo sila, no? Problemado sila eh. 的战略平衡与稳定。 This move seriously disturb global strategic balance and stability, intensify military competition and confrontation. Mga tol. Ay nako, ang galing talaga mang brainwash at mang gaslight nitong mga to. 加剧了军事竞争与对抗，抬高了核风 And increase nuclear risks. The US should earnestly fulfill its special and primary responsibility for nuclear disarmament. Meron din naman silang ganun. 险。 Ang malaking tanong ngayon, handa ba tayo pag dumating ang oras na kinakatakutan ng lahat? Ikomento sa baba inyong salo. Well, sa ngayon, no, masasabi nating hindi pa handa ang Pilipinas, mga tol, dahil nga kulang na kulang talaga tayo sa mga assets pa. Hindi rin naman mga tol ganun pa kalakas ang ating mga sandatahan, mga tol, no? Kayang-kaya natin siguro na dumipensa, pero hindi pa siguro tayo talaga tatagal as in sa matagal na labanan. No, kukulangin tayo doon mga tol, hindi naman ganun kayaman pa ang Pilipinas. Kaya nga iwas na iwas ang ating gobyerno, no, na pasukin natin o sumugal sa pamamagitan ng pagpalag, sumugal sa pamamagitan ng resistance natin sa China na magkaroon ng isang gera. Dahil talagang alam mo yon, pag pinasok natin to, yari talaga tayo mga tol. Ito lang yung nakikita natin sa ngayon kulang na kulang talaga ang ating kapabilidad pa. Tingnan nyo nga, kinakaltasan pa tayo ng budget eh. Kulang na kulang eh, di ba? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan?
Mag-comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.